Si Kenichi ay isang ordinaryong Japanese salaryman. Isang araw, habang abala sa pag-o-overtime gaya ng nakasanayan, bigla siyang bumagsak sa sahig. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, ang bida ay mapupunta sa ibang mundo, pero sa kaso ni Kenichi, nabuhay siya at nagsampa ng kaso laban sa kanyang kumpanya. Sa wakas, nakapagretiro siya at sinimulan ang payak na buhay sa bukid. Maganda na ang takbo ng buhay niya, ngunit isang araw, habang nagluluto ng lunch para sa sarili, bigla siyang nawala at nagising sa gitna ng isang kagubatan. Naglibot siya para alamin kung nasaan siya, ngunit ang tanging nakita niya ay ang kalansay ng isang patay na knight at mga kakaibang halaman na hindi niya kilala. Dahil maraming anime na ang napanood niya, agad niyang naisip na baka isa itong isekai adventure. Para makasiguro, sumigaw siya ng status window para tingnan kung may lalabas, at laking gulat niya nang lumitaw nga ang kanyang status screen. Tiyak na nga, natrap siya sa ibang mundo, at sa totoo lang, ayos lang ito sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang status screen, pero medyo naguluhan siya dahil walang HP bar na nakikita. Gayunpaman, napansin niyang mayroon pa rin siyang access sa kanyang Amazon account, kaya pwede pa rin siyang bumili ng mga impulsive purchases. Mayroon din siyang item box, kaya sinubukan niyang maglagay ng ilang damo na napulot niya para matest kung ano ang kaya nitong gawin. Nang ilagay niya ang mga damo sa item box, natuklasan niya na kaya nitong paghiwa-hiwalayan at kunin ang mga individual components ng mga bagay na inilalagay doon. Sunod, sinubukan niyang gamitin ang store na kasama sa system. Pero sa kasamaang palad, kailangan niya ng pera para makabili. May prompt na nagsasabing pwede siyang mag-trade ng items mula sa kanyang item box para maging pera, pero ang tanging meron siya ay ilang damo, at hindi naman ito gaanong mahalaga o mahal. Dahil dito, mukhang magugutom siya kung wala siyang ibang maibebenta. Ngunit napansin niya ang makinang nakagamitan na suot ng patay na knight. Dahil wala na rin naman ang knight, naisip niyang gamitin ito. Kinuha niya ang mga kagamitan ng knight at ginamit ang nakuha niyang pera mula sa trade para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at tinapay mula sa store. Bilang respeto, inilibing niya ang kalansay ng knight. Pagkatapos nito, umalis siya sa lugar gamit ang bago niyang bisikletang binili mula sa store. Nagpapatuloy si Kenichi sa paghahanap ng isang settlement kung saan maaari siyang makipag-usap sa mga tao at kumita ng pera. Ngunit sa ngayon, wala pa siyang ideya kung nasaan siya. Dahil dito, nagpasya siyang magtayo na lang ng pansamantalang kampo para sa gabing iyon. Gayunpaman, kung hindi siya makakahanap ng lungsod sa mga susunod na araw, plano niyang bumili ng mga bagay mula sa store at muling ibenta ang mga ito para kumita ng malaking tubo. Sa ganoong paraan, tiyak na mabubuhay at uunlad siya sa mundong ito. Subalit, may isang problema, hindi niya naisip na maaaring mapanganib ang pagtigil sa gitna ng kagubatan. Pagsapit ng gabi, bigla siyang napalibutan ng isang grupo ng mababangis na lobo, at malinaw na hindi sila mukhang magiliw. Natataranta si Kenichi dahil alam niyang magiging hapunan siya ng mga lobo kung hindi siya kikilos agad. Agad niyang binuksan ang store at sinubukang bumili ng pinakamalaking baril na makikita niya. Sa kasamaang palad, walang baril na mabibili, kaya napilitan siyang maghanap ng alternatibo at bumili ng isang bungkos ng fireworks. Nagawa nitong takutin ng bahagya ang mga lobo, pero hindi sapat para tuluyang paalisin ang mga ito. Patuloy siyang naghahanap ng solusyon hanggang sa makakita siya ng isang slingshot. Ginamit niya ito para magpaputok ng mga bola sa mga lobo. Malakas ang impact ng mga bola kaya natamba ang ilan sa mga lobo, at ang natira ay nagdalawang isip na lusubin siya dahil mukhang hindi siya madaling biktima gaya ng inaakala nila. Nang umatras ang mga lobo, dali-daling sumakay si Kenichi sa kanyang bisikleta at nagmadaling umalis mula sa teritoryo ng mga lobo. Kinabukasan, pagod na pagod si Kenichi mula sa walang tigil na pagbibisikleta buong gabi. Pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya. Sa puntong ito, bumili siya ng isang hagdan at telescope mula sa store para makaakyat sa isang mataas na puno at matano ang paligid. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang lungsod sa di kalayuan. Sa wakas, mukhang magkakaroon na siya ng pagkakataon na makahanap ng mga tao at kumita ng pera. Sinimulan niya ang mahabang paglalakbay patungo sa lungsod, dumaan sa malawak na grasslands. Ngunit habang papunta siya sa pangunahing daan, muntik na siyang masagasaan ng isang karwaheng dumaan ng bigla. Ang lalaking sakay ng karwahe ay huminto at humingi ng tawad kay Kenichi matapos halos masagasaan ito. Dahil na-guilty siya, inalok niya si Kenichi ng libreng sakay patungo sa lungsod. Nagpakilala siya bilang Fu, isang merchant, at ipinaliwanag na ang kasamang pasahero sa likod ng kanyang karwahe ay isang bard na naglalakbay din. Habang naglalakbay, napansin ni Fu na kakaiba ang pananamit ni Kenichi, kaya tinanong niya kung ano ang pakay nito sa lungsod.
Sinabi ni Kenichi na plano niyang magbukas ng negosyo doon. Sa wakas, nakarating sila sa mga tarangkahan ng lungsod, at binaba ni Fu si Kenichi sa tapat ng kanyang tindahan. Tumulong si Kenichi sa pagbaba ng mga kargamento, at nagpasalamat si Fu sa tulong nito. Pero, sa totoo lang, si Kenichi ang mas dapat magpasalamat dahil talagang tinulungan siya ni Fu. Bilang pasasalamat, binigyan ni Kenichi si Fu ng isang pouch ng paminta. Ngunit nang makita ni Fu kung ano ito, binalaan niya si Kenichi na huwag magbenta ng pampalasa sa lungsod. May isang spice mafia na tinatawag na boba, na may ganap na monopolyo sa spice market. Kung susubukan ni Kenichi na makipagkumpitensya, maaaring ipadala ng boba ang kanilang mga assassin para sa kanya. Nabigla si Kenichi na kahit simpleng pagbibenta ng mga paninda ay maaaring maging mapanganib. Lubos siyang nagpasalamat kay Fu sa babala nito, bagamat ayaw ni Fu na makuha ang atensyon ng boba. Dahil pribadong transaksyon lang ito sa pagitan nila ni Kenichi, nagpasya siyang bilhin ang paminta. Sinabi ni Kenichi na hindi na kailangang magbayad si Fu, ngunit iginiit nito na magbayad dahil ang isang merchant ay hindi tumatanggap ng anuman ng libre, dahil nangangahulugan ito ng pagkakautang ng pabor. Naiintindihan ni Kenichi ang paniniwalang ito kaya tinanggap niya ang bayad. Sa kabila ng pagbibigay ng diskwento ni Kenichi, nagulat siya dahil binayaran siya ni Fu ng mas malaki kaysa inaasahan. Ang pouch ng paminta na nagkakahalaga lang ng 1,000 yen ay binayaran ni Fu ng katumbas ng 100,000 yen. Matapos ang transaksyon, naglakad-lakad si Kenichi sa lungsod at natagpuan ang isang lokal na inn at kainan. Pumasok siya at sinalubong siya ng hostess na si Elia. Sinabi ni Kenichi na naghahanap siya ng matutuluyan, at masayang tinulungan siya ni Elia. Dinala siya nito sa front desk, kung saan ipinaliwanag na ang presyo ng isang kwarto ay isang copper coin, at kailangang bayaran ito ng paunang bayad. Binayaran ni Kenichi ang kinakailangang halaga para sa kwarto, ngunit kailangan pa niyang ilagay ang kanyang pangalan sa kontrata. Bigla niyang napagtanto na hindi niya alam kung paano magsulat gamit ang wika ng bansang ito. Napansin ni Elia ang kakaibang pananamit ni Kenichi kaya tinanong niya kung isa ba itong foreign ambassador. Ngunit ipinaliwanag ni Kenichi na narito lamang siya sa bayan dahil nais niyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Masaya si Elia na suportahan ang pangarap ni Kenichi, ngunit sinabi niyang baka hindi siya tanggapin ng Merchant Guild. Isa sa mga pangunahing kinakailangan sa guild ay ang kakayahang magbasa, magsulat, at magbilang, at mukhang hindi ito natutugunan ni Kenichi. Ipinaliwanag ni Kenichi na marunong naman siyang magbasa at magsulat, ngunit hindi niya naiintindihan ang wika ng bansang ito. Pagdating naman sa math, magaling siya kaya hindi iyon magiging problema. Hindi kumbinsido si Elia kaya tinanong niya si Kenichi ng isang simpleng multiplication problem bilang pagsubok. Agad na nasagot ni Kenichi ang tanong, na nagpawaw kay Elia, para bang isa siyang math genius sa mundong ito. Matapos nito, tinulungan ni Elia si Kenichi na isulat ang kanyang pangalan sa kontrata. Dahil kailangan niyang matutong magbasa at magsulat, tinanong ni Kenichi si Elia kung handa ba siyang turuan siya ng wika ng bansang ito. Bilang kapalit, inalok niya si Elia ng candy para sa mga language lessons. Nang marinig ito, sobrang natuwa si Elia. Sa kaharian ng Kaden, halos imposibleng makakuha ng matatamis na pagkain dahil tanging mga noble lamang ang may kakayahang bumili ng ganitong mga bagay. Sa katunayan, kung malaman ng mga noble na mayroon siyang ganoong klaseng matatamis, baka subukan pa nilang agawin iyon mula sa kanya. Ngunit desidido si Elia na huwag hayaang mangyari iyon. Pagkatapos magpakalma mula sa kanyang matinding kasiyahan, sinimulan na ni Elia ang pagtuturo kay Kenichi ng wika ng mundong ito. Sa kabutihang palad, mabilis niya itong natutunan dahil medyo kahawig ito ng katakana sa Japanese. Gayun din, ang sistema ng numero ay gumagamit ng decimal system, kaya't hindi nagtagal at natutunan ni Kenichi ang pagbasa at pagsulat ng perpekto. Namangha si Elia sa bilis ng pagkatuto ni Kenichi sa wika ng kanilang mundo, ilang oras lang ang lumipas, at tila bihasa na ito. Dahil dito, naisip niyang si Kenichi ay tiyak na matalino at may potensyal na gumawa ng pangalan bilang isang matagumpay na merchant. Unti-unti na ring iniisip ni Elia na si Kenichi ay maaaring maging isang mabuting katuwang sa buhay. Akala ni Kenichi nagbibiro lang si Elia, lalo na't mas matanda siya rito at maaaring edad tatay na niya. Kaya't hindi niya sineryoso ang sinabi nito, natapos ni Kenichi ang iginubuhit niyang portrait ni Elia, at nang makita ito ni Elia, sobrang natuwa siya. Ang drawing ay eksaktong kamukha niya, at ito'y espesyal dahil karaniwang mga noble lang ang may pribilehiyong magkaroon ng kanilang portrait. Naisip ni Elia na sobrang generous ni Kenichi, binigyan siya ng masasarap na candy at ginawan pa ng portrait. Hindi niya hahayaan na umalis si Kenichi nang wala siyang naibabalik sa kabutihan nito. Sa sobrang tuwa at pasasalamat,
bigla siyang tumalon kay Kenichi, at nang gabing iyon, isang espesyal na koneksyon ang nabuo sa kanilang dalawa. Kinabukasan, dumiretso si Kenichi sa Merchant Guild upang magparehistro bilang opisyal na merchant. Kinausap niya ang isa sa mga kinatawan, at binigyan siya ng mga papeles na kailangang punan. Matapos iyon, ang natitira na lang ay ang pagbabayad ng registration fee upang opisyal na maging miyembro. Ang bayad ay isang pilak na barya, na katumbas ng halos 50,000 yen. Bagaman may pera siya, nais niyang magbayad ng hulugan para makapagtipid. Sa kabutihang palad, pinapayagan ng guild ang partial payments. Dahil dito, opisyal na miyembro na si Kenichi ng Merchant Guild. Ibinigay sa kanya ng receptionist ang isang ID stick na kailangang daladala at nakikita tuwing siya'y may transaksyon. Ang stick na ito ang magsisilbing patunay na miyembro siya ng Merchant Guild. Ngayon na siya'y rehistrado, nagpa siya si Kenichi na maglibot sa palengke upang malaman ang presyo ng mga paninda. Napansin niyang ang mga produktong gawa ay mas mahal kaysa kung bibilhin niya ang mga ito mula sa kanyang store. Ang tanging abot kaya lang ay ang mga pagkain, kaya't habang naroon siya, bumili siya ng isang supot ng prutas mula sa isang vendor. Kinabukasan, abala si Kenichi sa paggawa ng isang stall na gagamitin niya para magtinda ng kanyang mga paninda sa bayan. Namangha si Elia sa bilis at galing ni Kenichi sa paggawa nito. Habang nagdidikit si Kenichi ng ilang flyers, napansin ni Elia ang paggamit niya ng clothespins. Labis siyang interesado sa mga ito dahil kakaiba at moderno ang disenyo. Ang mga clothespins na ginagamit sa mundong ito ay yari sa kahoy at goma, ngunit mabilis silang nasisira kaya halos walang silbi. Tinanong ni Elia si Kenichi kung binibenta rin ba niya ang mga ito. Hindi naisip ni Kenichi na ang simpleng clothespins ay maaaring maging mahalagang produkto. Kinahapunan, pumunta si Kenichi sa palengke para sa kanyang unang araw bilang merchant. Nakahanap siya ng magandang pwesto malapit sa isang matandang babae na may sarili ring stall. Tinanong niya kung ayos lang sa matanda na doon siya mag-set up ng kanyang stall, at pumayag naman ito. Agad na inilabas ni Kenichi ang kanyang stall mula sa item box, na ikinamangha ng matanda. Habang tinitingnan ni Anama, ang matandang babae, ang mga paninda ni Kenichi, napansin niya ang clothespins na binibenta nito. Nagustuhan niya ang mga ito, kaya nag-alok siyang bumili ng ilan. Nagulat si Kenichi dahil hindi niya inakalang bibilhin ng isang kapwa merchant ang kanyang produkto. Ipinaliwanag ni Anama na walang patakaran na bawal bumili mula sa kapwa merchant, at wala rin naman siyang balak makipagkumpitensya kay Kenichi. Habang lumilipas ang araw, unti-unting damadami ang mga parokyana sa stall ni Kenichi, at mabilis na ubos ang kanyang mga paninda. Ang mga clothespins niya ang naging pinakapopular dahil sa tibay at praktikalidad ng mga ito. Napagtanto ni Kenichi na maaari siyang mabuhay ng maayos kahit clothespins lang ang kanyang itinda. Gayunpaman, alam niyang darating ang panahon na gagayahin din ng iba ang disenyo nito, kaya hindi siya pwedeng umasa rito magpakailanman. Habang abala si Kenichi sa pagbebenta, may lumapit na lalaki sa kanyang stall. Batay sa espada sa bewang nito at sa magarang pananamit, halata ni Kenichi na isa itong noble. Gusto ng lalaki na tingnan ang kutsilyo ni Kenichi, kaya hinayaan niya itong subukan ng produkto. Matapos masubukan ng lalaki ang talam ng kutsilyo, tinanong niya ang presyo nito. Sinabi ni Kenichi na ang kutsilyo ay nagkakahalaga ng 2 pilak. Bagamat medyo mahal ito, naiintindihan ng lalaki kung bakit napakaganda ng pagkakagawa nito. Gusto sana niyang bilhin ito, pero kailangan niya ng mas mahabang talim. Dahil dito, sinuri ni Kenichi ang kanyang store upang tingnan kung may mas malaki pang espada na available. Sa wakas, nakahanap siya ng isang katana, namangha ang lalaki sa kagandahan ng katana, ngunit sinabi ni Kenichi na ang presyo nito ay isang gintong barya, na sobrang mahal. Naging alanganin ng lalaki kung bibilhin ba niya ito. Habang pinagmamasdan ni Kenichi ang lalaki na tila kinukumbinsi ang sarili na ang espada ay isang necessary expense, biglang lumapit ang isang catgirl at sinimulang singutin ang kanyang mukha, at sa gulat niya, dinilaan pa siya. Ito ang unang beses na nakakita si Kenichi ng beast folk, kaya medyo natakot siya sa umpisa. Pero agad din siyang kumalma at tinanong ang mga beast folk kung ano ang nais nilang bilhin. Sinabi nila na gusto nila ang mga tela na ginagamit ni Kenichi bilang pantakip sa kanyang stall. Bagamat hindi talaga ito para sa bentahan, bilang isang negosyante, inialok niya ito sa kanila. Sinabi niya na ang isang piraso ng tela ay nagkakahalaga ng 3 tansong barya, ngunit dahil 3 ang bibilhin nila, ibibigay niya ito sa presyong 8 tansong barya bilang diskwento. Bagamat magandang deal ito, hindi magaling sa math ang mga beast folk, kaya hindi nila naintindihan ang sinabi ni Kenichi at inakala nilang niloloko sila.
Sinabi naman ng noble na nagsasabi ng totoo si Kenichi kaya wala silang dapat ipag-alala. Sa huli, nagtiwala ang mga beast folk at binili ang mga tela. Ang noble naman, matapos makita kung gaano kahusay ang espada, ay nagpasya na ring bilhin ang katana. Sa pagtatapos ng araw, napakaganda ng kinita ni Kenichi. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, isang maid na bumili ng mga clothespins ni Kenichi ang ipinakita ang mga ito sa kanyang among si Primula Margaret. Ipinunto ng maid na makakatulong ang mga clothespins sa kanilang mansion dahil mas magiging madali ang kanyang trabaho. Sumang-ayon si Primula at sinabing magandang ideya iyon. Dagdag pa, naisip ni Primula na mas mabuti kung magsisimula siyang magbenta ng mga clothespins na ito sa sarili niyang kumpanya. Dahil sa potensyal na kita mula sa clothespins, nagmadaling tumakbo si Primula para humingi ng permiso sa kanyang ama upang magbenta ng mga ito sa kanilang kumpanya. Samantala, kinagabihan, si Kenichi ay naliligo sa tabi ng balon. Habang nililinis ang sarili, iniisip niya kung gaano niya kagustang magkaroon ng mainit na paliguan, pero sa mundong ito, hindi pa naimbento ang ganoon. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang paraan. Habang nagbabrowse sa kanyang online store screen, nakakita siya ng isang barrel na binibenta. Plano niyang punuin ito ng tubig at ilagay sa ibabaw ng apoy para makaranas muli ng mainit na paliguan. Kung gumana ang kanyang ideya, maaaring magamit niya ito bilang bagong negosyo para kumita pa ng mas malaki. Bagamat maraming benepisyo si Kenichi mula sa kanyang store screen, wala siyang ideya kung paano ito gumagana o kung paano dumarating ang mga package sa kanya. Sa totoo lang, parang masyado itong maganda para maging totoo, kaya't naiisip niya na baka may kabayaran ito, tulad ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa ngayon, wala siyang magagawa tungkol dito, kaya nagpasya na lang siyang matulog. Samantala, sa kagubatan, may isang batang babae na nagngangalang Animo na kasalukuyang tumatakas mula sa hindi pa nalalamang panganib. Kinabukasan, habang inaayos ni Kenichi ang kanyang stall, naisip niyang i-update ang kanyang inventaryo. Naglagay siya ng ilang alahas na binibenta, bagamat hindi ito tunay na mamahaling mga hiyas, maganda ang itsura ng mga ito kaya tiyak na may bibili at kikita siya ng maayos. Habang abala siya sa stall, dumating si Margaret, ang maid na bumisita kahapon, at sinabi niyang naroon siya upang bumili pa ng clothespins. Tinanong siya ni Kenichi kung ilan ang bibilhin, at laking gulat niya nang sabihin ni Margaret na gusto niyang bumili ng 100 piraso. May sapat naman siyang pera para dito, kaya agad na inayos ni Kenichi ang transaksyon at sinimulan ang pagbabalot ng mga clothespins. Habang nagbabalot si Kenichi, napansin ni Margaret ang mga alahas na inilagay niya sa display. Tinanong nito kung tunay na diamonds ba ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Kenichi na ang mga alahas ay gawa lamang sa makintab na salamin, pero maganda pa rin ang hitsura ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Margaret na itabi ang isa para sa kanya, dahil nais niyang bilhin ito sa susunod. Nagpatuloy ang negosyo ni Kenichi sa maghapong iyon, at maayos ang naging bentahan. Ngunit habang nag-aayos na siya upang isara ang kanyang stall, muling dumating ang mga beast folk mula kahapon. Napansin ni Kenichi na mukhang seryoso ang mga beast folk na muling bumalik sa kanyang stall, kaya medyo nag-alala siya na baka may masamang balak ang mga ito. Biglang lumapit si Mayen sa kanyang mukha at sinabing tiyak na naamoy niya ang mga pampalasa mula kay Kenichi. Agad namang nagdiwang ang iba pang beast folk at nakiusap kay Kenichi na ibenta sa kanila ang ilan sa kanyang mga spices. Subalit, nagdadalawang isip si Kenichi dahil sa narinig niyang babala tungkol sa Spice Syndicate. Wala siyang ideya kung paano gumagana ang organisasyong iyon o kung ano ang gagawin nila sakaling malaman nilang nagbebenta siya ng spices. Ayaw niyang isugal ang kanyang negosyo, kaya tumanggi siya sa kahilingan ng mga beast folk. Patuloy ang pakiusap ng grupo na gumawa siya ng espesyal na kaso para sa kanila, ngunit ang mga tao sa paligid ay nagpaliwanag na hindi makatarungan na asahan nila si Kenichi, isang baguhan, na isugal ang kanyang kabuhayan para sa kanilang kapakanan. Sa huli, naintindihan ng beast folk ang sitwasyon at tinanggap ang desisyon ni Kenichi. Bagamat hindi may benta ni Kenichi ang kanyang mga spices, naisip niyang hindi naman labag sa batas kung magbahagi siya ng pagkain sa kanila. Kaya't inimbitahan niya ang grupo na kumain kasama niya, ngunit kailangang sa labas ng bayan upang maiwasan ang anumang negatibong atensyon. Labis na natuwa ang mga beast folk sa alok, kaya't ng gabing iyon, nagtipon-tipon sila kasama si Kenichi at Anima sa gilid ng bayan upang magsimula ng pagluluto. Habang naghahanda si Kenichi, nagtanong si Anima kung maaari siyang tumulong. Sinabi ni Kenichi na pwede niyang hiwain ang mga gulay. Nang makita ni Anima ang mga gulay, hindi siya makapaniwala kung gaano kaberde, makulay, at makatas ang mga ito.
Ipinaliwanag ni Kenichi na ang mga gulay na iyon ay mula sa isang banyagang bansa, at garantisadong masarap ang mga ito. Habang abala sina Kenichi at Anama sa paghahanda ng mga gulay, si Mayan at ang iba pang beast folk ay nasa ilog at naghuhuli ng isda. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng sapat na dami ng isda para sa kanilang pagkain. Nang makumpleto ang mga sangkap, sinimulan ni Kenichi ang paghahanda sa isda gamit ang kanyang mga pampalasa. Inilagay niya ang lahat sa isang kaldero at pinakuluan ito sa loob ng ilang sandali, na nagresulta sa isang masarap na pagkain. Ang mga beast folk ay labis na nasiyahan sa nilutong pagkain ni Kenichi. Hindi pa nila natitikman ang ganitong uri ng pagkain noon, kaya't lubos silang nagpasalamat. Subalit, sa gitna ng kasiyahan, napansin nilang ang masarap na pagkain ay nagbigay sa kanila ng matinding pagnanasa para sa alak. Habang nag-uusap ang mga beast folk tungkol sa alak, pinagsabihan sila ni Anama na magpakahinahon dahil napakamahal ng alak sa kanilang lugar. Gayunpaman, naisip ni Kenichi na walang masama kung bibigyan niya sila ng kaunti, kaya't kinuha niya mula sa kanyang item box ang isang bote ng murang alak. Binuhusan niya sila ng ilang baso, ngunit sa kapalit nito, pinasumpa niya sila na huwag kailanman ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa nilutong pagkain na ibinahagi niya sa kanila. Pinagsabihan siya ni Anama na baka masyado siyang mapagbigay, ngunit para kay Kenichi, wala siyang nakikitang masama sa pagpapasaya sa mga beast folk, lalo na't mukhang mababait naman ang mga ito. Nang gabing iyon, nag-inuman sila, naligo ng sabay, at sa huli, natulog sa ilalim ng mga bituin. Mukhang mas lalo pang nagustuhan ni Mayan si Kenichi dahil sa kanyang kabaitan. Kinabukasan, bumalik si Kenichi sa inn, ngunit sinalubong siya ni Elia na medyo masama ang timpla. Inis ito dahil hindi siya umuwi buong gabi. Sinubukan ipaliwanag ni Kenichi na nakisama lang siya sa mga beast folk sa labas ng bayan, pero napansin ni Elia ang balahibo ng pusa sa kanyang jacket. Dahil dito, inakala niyang may mas malalim pang nangyari at nagalit siya sa ideya na mas pinili ni Kenichi ang isang cat lady kaysa sa kanya. Mamaya ng araw na iyon, habang inaayos ni Kenichi ang kanyang stall, dumating si Margaret kasama si Primula upang bisitahin ang kanyang tindahan. Napansin agad ni Kenichi ang kagandahan ni Primula, ngunit nang makita niya si Margaret sa likuran nito, naalala niya ang tungkol sa kwintas na tinanong ni Margaret kahapon. Kinuha niya ang kwintas at ibinigay ito kay Margaret, na agad namang nagbayad bago iniabot ito kay Primula para suriin. Namangha si Primula sa ganda ng kwintas at hindi makapaniwala na hindi ito gawa sa tunay na diamonds. Tinanong niya si Kenichi kung mayroon pa siyang iba pang ganitong uri ng alahas. Nag-order si Kenichi ng mas maraming kwintas mula sa kanyang store at ipinakita ang mga ito kay Primula. Labis itong humanga sa kalidad ng mga produkto ni Kenichi, pati na rin sa kanyang item box na kaya niyang gamitin upang maglabas ng maraming paninda. Dahil dito, may espesyal na hiling si Primula, ipinaalam niya kay Kenichi na siya ay anak ng may-ari ng Mo Trading Company. Kung papayag si Kenichi, nais niyang ipakilala ito sa kanyang ama upang makita ang potensyal ng kanyang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagustuhan ni Kenichi ang ideya ng pagkikita sa may-ari ng isang malaking trading company, ngunit medyo nag-aalangan siya dahil iniisip niyang maaaring magdulot ito ng problema. Gayunpaman, sinabi ni Anama na si Primula's father, si Malo, ay kilalang-kilala sa bayan bilang isang mabuting tao, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Dahil dito, pumayag si Kenichi na sumama kay Primula, at inimbitahan siya nitong sumakay sa kanyang karwahe upang magtungo sa tahanan ng kanyang ama. Habang nasa biyahe, ipinakita ni Primula kay Kenichi ang mga replika ng clothespins na ipinagawa niya. Bagamat madaling nagaya ang hugis ng kahoy, ang metal clamp ay masyadong komplikado para gawin ng kanyang mga manggagawa. Naiintindihan ni Kenichi kung bakit hindi nila ito nagawang maayos, dahil maging siya ay hindi sigurado kung paano ginagawa ang mga springs. Alam lang niya na ito'y isang komplikadong proseso. Sa kanilang pagdating sa tahanan ni Primula, namangha si Kenichi sa laki nito. Ngunit ipinaliwanag ni Primula na, kung ikukumpara sa mga bahay ng mga noble sa lugar, medyo maliit pa ito. Pumasok sila, at ipinakilala si Kenichi kay Malo, ang ama ni Primula. Nagbatian ang dalawa, at inanyayahan ni Malo si Kenichi na maupo upang simulan ang kanilang usapan. Habang nakaupo, ipinakita ni Kenichi kay Malo ang ilan sa kanyang alahas, at kagaya ni Primula, namangha rin si Malo sa ganda at kalidad ng mga ito. Dagdag pa rito, sinabi ni Primula na si Kenichi ay mayroong item box. Naging interesado si Malo dito dahil siya mismo ay mayroon ding item box. Ipinaliwanag ni Malo na ang kanyang item box ang nagbigay daan upang maitaguyod niya ang kanyang trading company sa antas na ito. Sa tamang paggamit, naniniwala siya na si Kenichi ay may malaking potensyal na maging matagumpay.
Sa kasalukuyan, ginagamit lamang ni Kenichi ang kanyang item box para mag-imbak ng mga paninda, ngunit nakikita ni Malo ang mas malaking posibilidad. Ang dahilan kung bakit nais ni Malo makipagkita kay Kenichi ay para talakayin ang posibilidad na maging opisyal na supplier si Kenichi para sa Malo Trading Company. Bagamat medyo inaasahan na ito ni Kenichi, iniisip niyang ang intensyon ni Malo ay i-market ang kanyang mga produkto upang makuha ang maximum na kita. Subalit, tinanong ni Kenichi kung bakit hindi na lang patuloy na bumili si Malo mula sa kanyang store ng mura at ibenta ulit para kumita. Tila naghahanap siya ng paliwanag kung bakit kinakailangang magkaroon ng opisyal na kasunduan. Ipinunto ni Malo na pwede sana niyang gawin ang pagbili at muling pagbebenta ng mga paninda ni Kenichi nang walang pahintulot, pero iyon ay isang tusong taktika na maaaring magresulta ng problema kung malaman ito ni Kenichi. Dagdag pa, ang pagkakaroon ng direktang pag-uusap kay Kenichi ay nagbibigay kay Malo ng kalamangan laban sa iba pang mga negosyanteng maaaring lumapit kay Kenichi sa hinaharap. Dahil dito, sinabi ni Malo na nais niyang simulan ang kanilang kasunduan bilang opisyal na partner. Nag-alok si Malo na babayaran si Kenichi ng 50% ng retail price ng kanyang mga paninda. Bagamat maaaring humingi ng mas magandang deal si Kenichi, naisip niyang ayos na ito dahil sobra-sobra na rin ang kanyang kita mula sa kanyang online store. Kaya tinanggap niya ang alok ni Malo, at nagkamayan sila bilang simbolo ng kanilang kasunduan. Matapos pirmahan ang supply contract, ang unang batch ng mga item na ibinigay ni Kenichi kay Malo ay nagdala sa kanya ng kita na mahigit 1,000,000 yen. Habang tinitingnan ni Primula ang iba't ibang magagandang alahas na nakastock kay Kenichi, agad siyang naakit dito. Hiniling niya sa kanyang ama na bilhin na lang niya ang mga iyon para sa sarili niya. Sumang-ayon si Malo, kaya inalok ni Primula si Kenichi ng 10 gintong barya, na katumbas ng 2,000,000 yen, para sa mga alahas. Sa unang pagkakataon mula nang makarating si Kenichi sa mundong ito, mayroon na siyang 8-digit na balanse sa kanyang pera. Dahil sa kanyang magandang kita, nagpa siya si Kenichi na simulan na ang kanyang planong tahimik at simpleng pamumuhay. Bumili siya ng bahay mula sa kanyang store at kinabukasan ay umalis sa lungsod upang maghanap ng magandang lugar sa kagubatan kung saan niya ito itatayo. Bago siya umalis, ipinaalam niya kay Elia ang kanyang plano upang hindi ito mag-alala. Ngunit para kay Elia, medyo kakaiba ang ideya ni Kenichi na manirahan sa mapanganib na kagubatan sa halip na sa loob ng lungsod. Sa wakas, nang makahanap si Kenichi ng perpektong lugar, bumili siya ng isang weed whacker mula sa kanyang store at sinimulan ang pag-aayos ng lupa. Ngunit nagkaroon siya ng problema, bagamat ang ibang mga bagay sa kanyang tindahan ay mura, ang gasolina ay nananatiling mahal, kahit saang mundo pa ito. Wala siyang magawa kundi bayaran ng mataas na presyo para sa gasolina at magpatuloy sa kanyang trabaho. Matapos ang maraming oras ng pagtatrabaho, nakagawa siya ng daan papasok at palabas ng kagubatan. Napagtanto ni Kenichi na kailangan niyang alisin ang maraming puno sa kanyang napiling lugar. Bumili siya ng chainsaw mula sa kanyang store at nagsimulang magputol ng mga puno. Matapos ang ilang oras ng matinding trabaho, nagawa niyang putulin ang maraming puno sa paligid. Ang tanging natitira na lang ay alisin ang mga ito sa daraanan. Subalit, nang sinubukan niyang ilagay ang mga puno sa kanyang item box, hindi ito gumana dahil masyado silang mahaba upang magkasya. Walang ibang magawa, kinuha niya muli ang chainsaw at pinutol ang mga puno sa mas maikli at madaling hawakan. Sa huli, pinaikli niya ang mga ito sa tig 10 metrong mga troso, na ngayon ay kasya na sa kanyang item box. Malapit na niyang matapos ang paglilinis, ngunit ang mga natitirang ugat ng puno ay magdudulot ng mas malaking trabaho. Dahil palubog na ang araw, nagpasya siyang ituloy ito kinabukasan. Kinabukasan, bumalik si Kenichi sa kagubatan upang tapusin ang trabaho. Sinimulan niyang hukayin ang mga ugat, ngunit mabilis niyang napagtanto na masyadong mabigat ang gawain para sa isang middle-aged na tulad niya. Sa halip na pilitin ang sarili, nagpasya siyang bumili ng isang backhoe mula sa kanyang store. Nang dumating ang makina, napagtanto niyang gumastos siya ng 1.2 milyong yen para sa mabigat na kagamitan dahil ayaw niyang mag-manual labor. Medyo nagsisisi siya, ngunit iniisip niyang sulit ito kung maiiwasan niyang mapagod ng sobra. Sinimulan niyang paandarin ang backhoe, ngunit napansin niyang ang makina ay gumagamit ng diesel, isang produkto na wala sa kanyang store. Biglang kinabahan si Kenichi dahil magiging malaking aksaya ang kanyang binili kung hindi niya ito magagamit. Habang nag-iisip ng solusyon, naisip niyang posibleng makagawa ng sariling diesel sa pamamagitan ng paghahalo ng kerosene at ilang additives. Ngunit nang sisimulan na niya, napagtanto niyang maaaring masira ang makina kung mali ang proporsyon ng halo. Kaya para makasiguro, sinubukan muna niya ang kanyang homemade diesel sa isang diesel generator.
Matapos punan ng generator, sinubukan niya itong paandarin, at gumana ito ng maayos. Sa wakas, alam niyang ligtas gamitin ang kanyang sariling diesel para sa backhoe. Dahil dito, nagpa siya siyang bumalik muli kinabukasan upang tapusin ang trabaho ng walang pag-aalala. Kinabukasan, napagtanto ni Kenichi na kailangan niyang harapin ang problema sa mga insekto sa kagubatan. Kaya pumunta siya sa isang lokal na tindahan ng mahika upang bumili ng bug repellent magic stones. Pagpasok niya sa tindahan, binati siya ng wizard na may-ari nito at tinanong kung saan siya nagmula dahil bago lamang siya sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Kenichi na isa siyang dayuhan na kamakailan lang nagbukas ng tindahan sa bayan at naroon siya upang bumili ng mga bug repellent stones. Sinabi ng wizard na nagkakahalaga ang mga bato ng 3 pilak na barya, ngunit para kay Kenichi, medyo mahal ito. Sinubukan niyang makipagnegosasyon at inalok ang wizard ng 2 oranges kapalit ng pagbaba ng presyo. Hindi pa nakakita ang wizard ng oranges noon, kaya inakala niyang ito'y isang kakaibang prutas at pumayag na bigyan si Kenichi ng diskwento. Kinahapunan, kinausap ni Kenichi si Anama tungkol sa wizard, at sinabi nito na ang wizard ay isang matalinong tao at mabuting kaibigan. Taliwas ito sa wanted criminal na si Shaga, na ang mga wanted posters ay nakakalat sa buong bayan. Si Shaga ang pinuno ng isang kilalang grupong tulisan, kaya't malaki ang pabuya para sa kanyang pagkakahuli. Sa katunayan, nang gabing iyon, inorganisa ni Shaga ang isang pag-atake sa isang karwaheng may dalang mga alipin. Hindi pa malinaw kung ano ang plano niyang gawin sa kanila, ngunit malinaw na isa itong masamang balak. Kinabukasan, bumalik si Kenichi sa kagubatan upang gamitin ang kanyang backhoe. Ngayon, hindi na siya nagsisisi sa pagbili nito dahil hindi lamang nito napapadali ang kanyang trabaho, masaya rin itong gamitin. Wala nang makakapigil sa kanya sa pagtupad ng kanyang pangarap na tahimik na buhay sa gitna ng kagubatan. Gayunpaman, matapos gumastos ng malaki sa pagbili ng backhoe, halos maubos na ang pera ni Kenichi. Dahil dito, napilitan siyang itigil pansamantala ang iba pang mga plano sa konstruksyon. Sa kabila nito, unti-unti na niyang nakikita ang katuparan ng kanyang simpleng pangarap. Ito ang katapusan ng episode 2. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa susunod na bahagi.